Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema ang ilang opisyal ng gobyerno sa loob ng 24 oras kung bakit hindi dapat pagbigyan ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus ng 3 anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay po yan na magkakahiwalay na petisyon na inihain kahapon ni Davao City Congressman Paulo Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte at Kitty Duterte. Ang hiling nila, utusan ng pamahalaan ng Pilipinas na ibalik at iharap ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipagbawal ang pakikipagtulungan sa ICC. Kasama sa pinasasagot ng Korte sina Executive Secretary Lucas Besamin, DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Police General Romel Marbil. Ayon pa sa Korte, pagsasama-samahin ang petisyon ng magkakapatid. Wala pang tugon dito ang mga respondent pero nauna nang pinanindigan ng Malacanang na lehitimo ang pag-aresto sa dating Pangulo. Sa ibang balita, nakabundol ng motorsiklo ang mga Chinese na suspect sa kidnapping habang tumatakas umano sa Pasay City. At nasa kote naman kalaunan ang 2 sa mga suspect. Saksi, si John Consulta. Malapit sir. Sa CCTV na ito ng Pasay City, nakuna ng pag-usad ng mga sasakyan patungo sa direksyon ng EDSA Extension. Maya-maya, biglang sumulpot ang mabilis na dark gray na sasakyan. Sa pagkamadali, sumalpok ito sa isang motorsiklo. Sa lakas ng impact, tumalsik ang rider at nagkadurog-durog ang motor. Ang sakay daw pala nito, mga tumatakas sa Chinese nationals na suspect sa kidnapping at hinahabol ng pulis. Ito namang suspect po natin, wala siyang pakialam kung stop ito or meron siyang masasagasaan. Sa kanyang pagmamadaling pagtakas, ito po ay kanyang nabangga ang isang motorcycle rider. At yun nga po, at ito ay binawian ng buhay. Sa kuha pa rin ng CCTV, makikita ang paghinto ng wasak na sasakyan ng mga suspect at pagtakas nila. Pero kinalaunan, nahuli ang 2 sa kanila. Nadiskubre raw ng mga pulis ang lakad ng mga suspect mula sa nahuling kasamahan sa operasyon sa isang kondo. Bukod po sa baril, mayroon pa rin po tayong na-recover na suspected illegal drugs. Ito bang tinatawag na ketamine. So meron po kaming na-recover na 152.4 grams na meron siyang street value na 700,000. Ito kasi talaga yung kanilang ginagawang trabaho dito sa Pilipinas, yung magbenta ng illegal na droga sa kapwa rin nila Chinese. Itong mga suspect po, tinawagan po nila yung kaibigan ng ating victim para mag-produce po ng ransom, mga 500,000 po ito. Napag-alaman din ng Pasay Police na 2 sa mga suspect dati nang naaresto dahil din sa kasong kidnap for ransom. Pero nakalaya dahil umatras sa kaso ang complainants. Ongoing po yung pagpapile nila ng kaso. Ito po yung kidnap for ransom, illegal possession of firearms and ammunition, tapos yung Omnibus Election Code, RA 9165, ito naman po yung Dangerous Drugs Act. Kakasuhan din natin sila ng reckless imprudence resulting to homicide sa pagkakapatay ng biktima, yung riders po natin. Wala pang pahayag ang mga naarestong dayuhan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. May manhunt operation laban sa mga nasa likod ng pagpatay sa dayuhang turista sa Boracay. Ayon sa mga pulis, first time ng biktima sa Boracay at nagpunta raw noon para sa kasal ng kanyang kaibigan. Saksi, si Emil Sumangi. Walang saplot, pang-ibaba at may saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng matagpuan ng pulisya ang bangkay ng isang turista mula sa Slovakia. Sa abandonadong simbahan sa Barangay Balabag, Boracay, natagpuan ang bangkay. Talagang luma na simbahan na sira-sira na po. Hindi po siya mapupuntahan kung hindi mo sasadyain. Nitong March 10 na iulat na nawawala ang biktima na kinilalang si Mikaela Mikova. Noong March 1, mag-isa siyang dumating sa Boracay para sa kasal ng kaibigan. First timer po dito sa Boracay na talaga nagtutur. Nag-enjoy po siya. Batay sa investigasyon ng mga pulis, kumpleto ang gamit ng biktima sa kanyang hotel room. Hinala ng pulisya, posibleng may tinagpo ang biktima sa kapilya. May manhunt operation para sa mga salarin na posibleng sa isla lang din nakilala ng biktima.
We're looking at maybe 2 or more po. Ito ho yung huling kasama rin ng hinihinalang biktima. Isa po yun sa mga kasama po namin na person of interest na kinukonsider. May Pinoy sir tas may foreigner po. So talagang hinahanap po namin yung mga individual sa may point of contact po siya. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan na rin ang pamilya ng biktima sa pulisya. Umaasa naman ang lokal na pamahalaan na hindi maapektuhan ang kanilang turismo. Isolated case lang din daw ang insidente. Sa tala ng Malay Municipal Tourism Office, mahigit 40,000 ang dayuhang turista na dumating sa Boracay noong isang buwan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Bago sa saksi, 260 bahay ang natupok sa Pilar, Sorsogon. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na nakaapekto sa mahigit 300 pamilya. Mabilis na kumalat ang apoy dahil mahangin at gawa sa light materials ang karamihan sa mga bahay. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Bandang alas 8 naman ngayong gabi nang magkasunog sa Scout Madrinian sa Barangay South Triangle, Quezon City. Isang lumang warehouse umano ang pinagmulan ng sunog. Mabilis namang naapula ang apoy. Isasabay sa rehabilitasyon ng EDSA ang pagsasaayos sa nasa 20 istasyon ng EDSA Bus Carousel. At binuksan naman ang bagong istasyon sa Quezon City na kumpleto sa mga pasilidad. Saksi, si Joseph Moro. Maliwalas, may elevator, may escalator, kumpleto ang mga signages at pasilidad tulad ng CR. Ganito ang binuksang EDSA Bus Carousel North Avenue Station na dinonate ng isang mall. Ito yung gustong gayahin ng Department of Transportation na itsura ng mga busway station sa EDSA Bus Carousel. Kumpleto na mga elevator at escalator at maliwalas ang konstruksyon. Isasabay na sa rehabilitasyon ng EDSA ang pag-aayos ng mga lampas 20 iba pang istasyon na sisimulan na sa unang bahagi ng Abril sa halip na sa huling linggo ng Marso. Hindi raw mawawala ang EDSA Bus Carousel, sabi ng DOTR. Ang tanong na lamang ay kung gagawin pa ring eksklusibo ang linya ng Bus Carousel na kung mangyayari ay magiging 3 na lamang ang lane para sa mga pribadong sasakyan. Ang priority natin, commuter. Bakit? Kasi sila ang mas marami. Ang kotse, 4 lang. Ang bus, 50. Ang isang segment ng northbound lane ng EDSA mula Balintawak hanggang Monumento ang unang babakbakin. Inaasahan na ng MMDA na bibigat ang trapiko sa Caloocan at yung mga palabas ng NLEX. 1 taon ang itatagal ng rehabilitasyon ng EDSA. Wala tayong choice. Magtiis-tiis tayo. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagugat umano sa hidwaan ng magkakapatid kagnay sa kumpanya at ari-arian ang nangyaring gulo sa isang gusali sa EDSA San Juan. Saksi, si June Veneracion. Sumiklab ang gulo sa loob ng DV Sullivan Building sa EDSA San Juan kaninang umaga. Nagsimula yan ng puwersahang pasukin ng isang grupo ang gusali pasado alas 3 ng madaling araw. Ang isang lalaki, may bitbit pang tila baril. Maya-maya pa, may humampas sa CCTV camera. Pumalag ang hanay ng building security at nagkasakitan. Ang isa pang lalaki, makikitang duguan ng ulo. Pagdating ng pasado alas 10 ng umaga. Sinugod na ng mga miyembro ng building security at mga empleyado ang grupong puwersahang pumasok sa gusali. Sa huli, walang nagawa ang nasa 100 lalaki at babaeng pumasok sa building. Kulong lahat yan, ha? Kulong lahat itong mga to, ha? Please. Depensa ng ilan sa mga nahuli. Sumunod lang sila sa utos ng kanilang security agency. Wala po talaga kaming idea na ganito yung mangyayari, na mayroon pang on duty, tapos papalitan namin. Titignan po namin kung ano yung mga crimes na na-violate nila, kung totoong nagdala sila ng baril. Kabilang daw sa inuna ng grupong puwersahang pumasok sa building na ito ay mga vault. Puwersahan nilang pinagbubuksan ang mga ito. At batay sa impormasyon ng mga pulis, kabilang daw sa mga natangay ay ang mga titulo ng lupa. Ang ugat umano ng gulo ay ang intra-corporate dispute ng mga magkakapatid na Sullivan para sa kontrol ng milyon-milyong pisong halaga ng ari-ariang iniwan ng kanilang mga magulang. Nasa gitna ng agawan ng magkapatid na Dondon Sullivan at Elizabeth Azaraga. Even without documents, proper documents from court, may gustong umagaw. Concerned
why will she steal stuff from her own office? And I saw from the video, office niya yun. Bakit niya nanakawin yung at sisirain yung opisina niya? Ang VV Sullivan Building ay malapit lang sa Camp Crame, ang national headquarters ng PNP. Ito, pinasok kami ng 3 in the morning, hindi tumulong ang mga pulis. Tumatawag kami 3 in the morning several times, until 4 in the morning, wala. 5:30, wala. Siguro we'll talk with them just to check what number they called. At titignan po natin kung totoo po na tumawag talaga at hindi nagbigay ng appropriate assistance ang police in a timely way, mananagot po yung ating kapulisan. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Wakasan ang tuberculosis sa Pilipinas sa taong 2035. Yan po ang target ng mga medical professional na dumalo sa 2nd TB Summit sa Quezon City. May temang Ending TB is Everyone's Responsibility ang summit na pinangunahan ng Philippine Medical Association, katuwang ang DOH at iba pang medical group. Tinalakay nila ang mga hamon kaugnay ng sakit na TB pati ang mga makabagong paraan para labanan ito. Batay kasi sa mga pagsusuri noong 2023, pang-apat ng Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Patuloy ang pagtutulungan ng gobyerno at mga pribadong sektor para tuldukan ang tuberculosis. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang February 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey. Ating saksihan. 13 senatorial candidates ang may statistical chance na manalo kung ngayon gagawin ang eleksyon. Sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senador Tito Soto, Senador Bong Revilla, Senador Bato de la Rosa, TV host na si Willie Revillame, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Manny Pacquiao, Senador Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senador Pia Cayetano, Congresswoman Camille Villar, at dating Senador Ping Lacson. Isinagawa ang survey February 20 to 26 at may margin of error na plus-minus 2%. Sa face-to-face survey, tinanong ang 2,400 respondents kung ang eleksyon ay ginawa noong survey period, sino-sino ang iboboto nila bilang senador. Sabi ng Pulse Asia, walang nagkomisyon ng survey. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, ang inyong saksi. Itinanggi ni Vice Ganda ang kumakalat sa social media na umano'y pahayag niya kaugnay ng pamumuno at war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa kanyang official Facebook account, sinabi ng TV host na fake news ang mga larawan ng umano'y screenshot ng kanyang post kung saan pinupuri ang naging pamamalakad kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling din niya na i-report ang ipinakakalat na maling impormasyon. Sa isang episode ng It's Showtime, muling nagpaalala si Vice Ganda na maging mapanuri sa mga nababasa online para malabanan ang fake news. Anim na pong araw bago ang eleksyon 2025, ibinahagi ng mga senatorial candidate ang kanilang mga plano para sa kapakanan ng iba't ibang sektor. Saksi, si Marizo Mali. Pagtutok sa resiliency program sa panahon ng sakuna ang isinulong ni Benher Abalos. Pambansang minimum na sahod ang tinalakay ni Jerome Adonis sa mga manggagawa. Si Bam Aquino sinabing tututukan ang karapatan ng IT community sa Cabadbaran City. Pananagutan at karapatan naman ng mga katutubo ang ipinanawagan ni Roberto Balyon. Sa Iloilo isinulong ni Arlene Rosas ang pagpapatibay ng batas para protektahan ang kababaihan. Maayos sa serbisyo at supply ng tubig naman ang idiniin ni Mimi Doringo. Si Modi Floranda tinalakay ang epekto ng jeepney modernization sa mga tsuper. Habang si Amira Lidasan, hustisya para sa mga biktima ng EJK ang isinulong. Sa isang forum, itinulak ni Teddy Casino na pataasin pa ang sahod ng mga guro. Si Norberto Gonzales, compulsory military service ang nais. Paggawa ng political party reform law ang tinutulak ni Raul Lambino. Paglaban sa panggigipit sa maliliit na driver naman ang isinulong ni Liza Maza. Sa Quezon, binigyang halaga ni Ping Lacson ang papel ng mga kababaihan sa lipunan. Pagpapalago ng turismo naman ay binida ni Senador Lito Lapid sa Tacloban City. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025.
Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sinubukan ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na bisitahin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague Penitentiary Institution. Pero hindi niya ito nakaharap. Anya, siniguro sa kanila na dadalhin sa isang ospital ang dating Pangulo pero hindi sinabi kung saan. Kaya pinuntahan daw nila ito sa detention center. Pero ang sabi raw ng staff ay walang Rodrigo Duterte roon. Inaalam pa rin kung nasaan ang dating Pangulo. Sinisika pa namin makuha ang pahayag ng ICC tungkol sa mga sinabi ni Medialdea. Where at the law, where he is right now? Ako, as far as my understanding of the law is, he has the right to counsel anytime. Sa Metro Manila leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, tinalakay ang ilang election topics tulad ng kapangyarihan ng mga Gen Z. Saksi si Von Aquino. Mabibigat na isyu at hamon kaugnay ng eleksyon ang tinalakay ng mga kapuso personalities sa harap ng mga estudyante mula sa 17 universidad at kolehiyo sa NCR sa pagtatapos ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series NCR Leg. Kabilang narito ang mga problema ng sistema ng eleksyon sa Pilipinas na tinalakay ng award-winning documentarist at GMA Integrated News Anchor na si Atong Araulio. Kaya hinimok ni Araulio ang mga estudyante na i-exercise ang kanilang karapatan kahit hindi panahon ng eleksyon. Kung gusto natin makakita ng mga pagbabago, dapat hindi natin tigilan. Huwag tayong umasa sa eleksyon lamang, kundi araw-araw i-exercise natin ang ating karapatan bilang mga mamamayang Pilipino at ipaglaban natin ang mga pagbabago na gusto nating makita. Tinalakay naman ang isa pang award-winning documentarist at broadcast journalist na si Sandra Aguinaldo ang tungkol sa vote buying at vote selling. Don't think that this is not about you or this does not affect you. You have to vote wisely and help protect your votes because at the end of the day, kinabukasan nyo yung nakataya dito. Gamit naman ang mga datos, ipinakita ni GMA Integrated News Research Senior Manager Karen Mayrina ang kapangyarihan ng mga Gen Z voters sa eleksyon, gayong ito ang ikalawang pinakamaraming registered voters na sumunod sa millennials. Pag-evolve ng communications technology naman ay binahagi ni GMA News Online Editor-at-Large Howie Severino. I want to encourage everybody here to have a documentation state of mind. Because when you document something, you are creating resibo. You are creating evidence. This question is for all speakers. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga estudyante na makapagtanong sa mga speaker. How can they choose their candidate? How do you reconcile these two expectations? GMA Masterclass, Dapat Totoo. At sa huling bahagi ng NCR leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series, pasasalamat ang pinaabot natin sa mga paaralang nakiisa sa ating panata ngayong eleksyon. University, maraming salamat po. Dr. Jose Rizal wrote these words, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. We are hopeful you will try to live up to his words, just as we are hopeful you will join us in upholding an honest and truthful election, and further join us in our fight against misinformation and disinformation. This event is an important venue for providing students with information, knowledge, and inspiration from leaders in various fields. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.